Tutuloy po natin ang ating series sa unang sulat ng Apostol Juan. Pinamagatan po nating Back to the Basics. Okay, part 3 na po tayo ng ating pong series na ito. At nandito na po tayo sa 1 John chapter 1, verses 8 to 10. Okay, so babasahin ko po sa ang bagong ang Biblia na translation. 1 John chapter 1, verse 8. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng mga kalikuan. Verse 10, kung sinasabi nating tayo hindi nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Totoo po na ang mga Kristiyanong mga genuine born-again Christians ay pinatawad na ng Diyos sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Hindi po ibig sabihin nito na wala na siyang kasalanan. Okay? There is no Christian who is without sin. Okay? Wala pong Kristiyano ang pwedeng mag-claim na dahil Christian na ako, wala na akong kasalanan. I'm free from sin. Actually, dito po tayo natapos nung sa ating pong huling pag-aaral nung nakaraang Lord's Day. At dito po tayo magtutuloy sa paksa na ito. John has exposed to us sa ating nakaraang pag-aaral na may mga tao na nasa loob ng church. Mga members po ng church to, yung pinag-uusapan natin. Hindi po sila visitors, okay? Hindi po sila representatives ng ibang church. Mga members po sila ng church na ito and they are causing troubles sapagkat naniniwala sila na naging sinless na sila. Yan ang naging problema dito sa mga talatang ating pag-uusapan. Maganda yung sinabi ng isang commentator, tinagalog ko po, sabi niya, walang sino man sa kaharian ng Diyos dito sa lupa ang lubos na nabago ng Diyos hanggang sa umabot sa antas ng espiritual na kasakdalan. So, ibig sabihin, wala po nagiging perfect, spiritually perfect Christian dito po sa mundo na ito. At hindi ibig sabihin niya na pag naging Christian, hindi na nila kailangan ang patuloy na kapatawaran. Ibig sabihin, pag naging Christian, lagi pa rin tayong nangangailangan ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. In other words, though we are now saved by grace, niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa ating pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, nagkakasala pa rin tayo. Pero para sa kanila na mga nagsisisi ng kanilang mga kasalanan, mayroong handang pagpapatawad ang Diyos para sa kanila. Gusto ko i-summarize yung ating pong pag-aaral ngayon this way. We do not deny our sins, but admit them, for there will always be sure forgiveness from God. Ulitin ko, Hindi po natin dinideny na tayo po ay may kasalanan. Kundi inaamin natin ang ating mga kasalanan at naniniwala tayo na mayroong laging pagpapatawad galing sa Diyos. Dalawang mahalagang punto po, yung gusto kong bigyan ng diin dito. Una, the problem of sin exposed. And then, pangalawa, the solution to sin offered. So, yun po yung dalawa na gusto kong pag-aralan natin based from these 3 verses sa text po natin. So, let's look at the first one, the problem of sin exposed. Okay, yung issue kasi dito, sa verses 8 to 10. Katulad ng minention natin last time sa ating pag-aaral, si John, as pastor of this church na sinusulatan niya, ina-address niya ang ilan sa mga member ng church na nalilin lang nila yung kanilang sarili. Tinawag natin sila mga self-deceived.
nung nakaraan nating pag-aaral, sapagkat kiniklaim nila na sila'y lumalakad sa liwanag, verse 6 ng ating unang kapitulo, nandun nakita natin. Inaangkin nila sila'y lumalakad sa liwanag, pero pagka tiningnan mo yung kanilang quality of life, yung kanila pong paraan ng pamumuhay, ang totoo, lumalakad sila sa kadiliman. No? So inaangkin lang nila na lumalakad sila sa liwanag, pero ang totoo hindi. Bakit? Sapagkat ang buhay nila, ang pinapakita ay paglakad sa kadiliman. Dito po sa text na ito, inelaborate ngayon ni John kung ano yung issue. Kung bakit ganito yung kaisipan ng mga tao na ito, na member ng church, no? Lumalakad kami sa liwanag, pero sabi ng mga tao sa loob ng church, hindi. Lumalakad kayo sa kadiliman. At dito natin pipikapin yung pong discussion ni Apostle John dito po sa mga verses na ito. Ito pong mga self-deceived members of this church have a very twisted understanding of sin. Meron silang problema, no? Pagdating sa kanilang definition of sin, pagdating sa kanilang understanding kung ano ang sin. Kiniklaim nila na sila'y lumalakad sa liwanag, bagamat lumalakad sa kadiliman, sapagkat mali yung kanilang pagkaintindi sa realidad ng kasalanan. So tingnan natin kung paano po marahan na inexpose ni John yung kanilang problema patungkol sa kasalanan at kung paano niya kinorek ang mga ito. So una, the delusion of we have no sin. So ito po yung unang problema na in-identify ni John dito po sa mga troublemakers sa loob ng church. At binigay niya sa atin yung issue dun sa unang bahagi ng verse 8. Sabi niya, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan. So ginamit ni John yung natin, no? Baga parang kasama siya. Pero it's another way of saying na these troublemakers, sinasabi nila na sila'y walang kasalanan. Sa original, pag tinignan mo yung first part ng verse 8, yung pong phrase na sa ESV, we have no sin. Ang tinutukoy po niyan ay yung katotohanan na paulit-ulit na nangyayari sa loob ng isang tao. Yun tinutukoy po doon. We have no sin. Yung realidad na totoo sa buhay ng isang tao na paulit-ulit niyang nararanasan. Sa madaling salita, the author is saying that sin is an active principle in us. So, ibig sabihin, yung kasalanan po, hindi po ito binubura ng Diyos pagka naging Kristiyano ang isang tao. Ang kasalanan po, pinapatawad ng Diyos, pero ang pagiging makasalanan nananatili. Yun yung sinasabi dyan, no? Ni Apostle John. Kaya po yung phrase na we have no sin, kasi yun ang translation ng maraming English version eh. We have no sin. Dapat, ang literal translation niya, we do not have sin. Ang pinakamagandang translation sa Tagalog niyan, para sa akin, inaaral ko, ay ganito. Tayo'y wala ng kasalanan. Yun ang dapat na Tagalog translation ng phrase na ginamit diyan. Tayo'y wala ng kasalanan. So, ibig sabihin, sinless na. Yun yung issue na ina-address ni John dito. Sabi ng mga troublemakers, ng mga self-deceived, na nandun at member sa loob ng church, hindi namin tatanggapin yung accusation ni John na kami lumalakad sa kadiliman, sapagkat hindi kami naniniwala na kami makasalanan. Yun ang issue nila. Kaya nanggaling yung kaisipan na yun. No? Gusto kong i-remind kayo, katulad ng binanggit ko nung nakaraan, na probably, ito po yung mga early traces, no, ng heretical teaching na alam natin ngayon na Gnosticism. Ko alam kung familiar kayo dun sa Gnosticism. Palagi ko ito yung early traces. Ibig sabihin, ano siya, yung early development ng heretical teaching na kung tawagin ay Gnosticism. Later on, ito pong Gnosticism ay ang turo na nagpipilit na ang kailangan ng tao ay hindi pananampalataya kay Kristo, hindi kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi yun ang kailangan ng mga tao. Ang kailangan ng tao, secret spiritual knowledge. Ang tawag nila doon, gnosis. No?
Doon ang galing yung salitang Gnosticism, gnosis. Secret, mystical, spiritual knowledge. Parang meron kang kailangan gawing pagdaan ng proseso para makuha mo itong sikretong karunungan na ito na hindi lahat nakukuha ng mga tao. No? Hindi lahat ng tao nagkakaroon ng secret knowledge, secret spiritual knowledge na ito. At pagka nakamit daw po ng tao yung secret spiritual knowledge na ito, ma-awaken daw po yung divine spark. So, ibig sabihin, sa tao daw po, meron daw pong divine spark. So, merong bahagi ng tao ang pagiging Diyos. Yun ang paniniwala nila. At pagka na-awaken yan, magre-release ngayon, marirelease ngayon itong mga tao na to na nakatanggap ng secret spiritual knowledge from all material entanglements. Ano ibig sabihin nun? Para sa Gnostic, ang kanilang pagkaintindi sa spiritually knowledgeable person ay yung tao na malaya na mula sa panloloko ng material na mundo. Yun ang kaligtasan para sa kanila. Sa mga Gnostics, ang kaligtasan ay hindi yung tatanggapin mo yung kaligtasang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi yun ang kaligtasan para sa mga Gnostics. Ang kaligtasan para sa mga Gnostics ay yung maging malaya ka mula dito sa physical world na ito. At para sa kanila, anumang physical, evil. Dahil ang sin ay physical, therefore, ang sin ay evil para sa kanila. Pero pagka ikaw ay nag-ascend na doon sa tinatawag na plane or yung divine spark nag-awaken na, wala na ngayong connection ang katawan mo sa physical world na ito. So, ibig sabihin, kung wala nang connection ng katawan mo sa physical world na ito, wala ka na rin kasalanan. Kaya ganun yung kanilang conclusion. No? Pagka ikaw ay naging isang Gnostic, pagka na-achieve mo itong secret spiritual knowledge na ito, wala ka ng kasalanan kasi you are now free from anything material or anything physical. In other words, ito pong mga Gnostics na ito naniniwala na sila ngayon incapable of sinning. Kaya pala ganun yung pag-iisip ng mga kausap ni John. Sabi ni John, kung sinasabi natin na tayo ay wala ng kasalanan, kasi yun ang claim nila. Wala na kaming kasalanan. No? Kaya hindi mo pwede sabihin dyan na lumalakad kami sa kadiliman o nabubuhay kami sa kasalanan. Bakit? Dahil wala na kaming kasalanan. Yan ang sinasabi ng mga tao na ito. At yun ay isang napakaseryosong maling katuruan. Ngayon, papaano sinalungat ni Juan yung maling katuruan na yan? Ang sagot doon nasa second part ng verse 8. Anong sabi doon? Dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Yun ang sagot ni John sa kanila. Ito pong mga troublemakers na ito, na mga self-deceived, dahil nakumbinsi nila yung sarili nila, na alam nila yung katotohanan, malaya na sila sa kasalanan, pero ang totoo, malayong-malayo sila sa katotohanan. Hindi nila alam ang katotohanan. In fact, John would argue that they are not just very far from the truth, but the truth is not in them. Wala sa kanila yung katotohanan. Yung pong salitang katotohanan, madalas kasi pagka nakita natin salitang truth, ang laging definition natin sa isip natin, something that is not wrong. Diba? Yun ang truth. Pero kay John, sa vocabulary ni John, lalo na pag binasa mo yung Gospel according to John, paulit-ulit niya ginagamit yung salitang katotohanan, di ba? Paulit-ulit niya sinasabi yan, ginagamit yan. Actually, hindi lang yung magkasunod na katotohanan, no? Kahit sa ibang mga passages, laging mayroong pagtuturo tungkol sa katotohanan. It is not something abstract, like a moral code that has been neglected. Para kay John, truth describes God Himself. Para kay John, ang katotohanan ay Diyos. At ang Diyos ay katotohanan. Truth is a person for John. No? Hindi siya erroneous or correct siya. Hindi yun ang truth eh.
Ang truth para kay John sa kanyang usage ng salitang ito, the truth is person. Kaya pala dun sa John chapter 14 verse 6. Tingnan niyo John chapter 14 verse 6. Sabi diyan, bisado natin yan, di ba? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sinabi ng Panginoon, ako ang katotohanan. Because for John, yung gamit niya ng salitang truth, truth is a person. And truth is God. That's why Jesus is truth. Si Jesus ay katotohanan. John chapter 4, 14 verse 6. At alam niyo, hindi lang kay Jesus ginamit yung salitang katotohanan sa Gospel of John. Ginamit din yung salitang katotohanan sa Holy Spirit. Doon sa John chapter 14 verse 17, sinabi sa atin doon, o sinabi ni John sa atin, na ang Espiritu ay Espiritu ng katotohanan. Therefore, yung salitang katotohanan, ang paggamit ni Juan John, it refers to a person. Hindi ito isang abstract idea, hindi ito code, hindi ito law, hindi ito truth or error, or correct or false. Truth is a person. Ngayon, paano natin i-apply yan dito sa issue ng mga troublemakers na ito? Sinasabi ni John, kung kayo ay wala sa katotohanan, ibig sabihin, wala ang Panginoong Hesukristo sa inyo. Yan ang ibig niya sabihin dyan. The truth is not in us. This is another way of saying that these troublemakers may not be genuine born-again people at all. Pagkat hindi tayo pwedeng maging dogmatic na sinasabi ni John, hindi sila Christian. Though, marami ko nababasang scholars na dito sa Book of John, malinaw na meron siyang tinutukoy ng mga Christian, meron siyang tinutukoy ng mga hindi Christian. Na para daw natin malaman yung mga tinutukoy niya mga Christian, ginagamit niya daw yung phrase na my little children. So pagka ginamit niya daw yung my little children, ang kausap niya mga Christian. Pagka hindi niya ginamit yung my little children, ang kausap niya hindi Christian. Nung ina-address niya yung mga troublemakers, hindi niya tinawag na my little Christian. Kaya sabi ng ibang mga scholars, hindi mga Christian ito. Bakit? Because Jesus Christ and the Holy Spirit are not in them. This is another way of saying na hindi sila born-again people. That is why ganun pala yung kanilang paniniwala. Wala na kaming kasalanan. Dito makikita natin, seryoso ng warning na yan. Hindi natin pwedeng i-deny ang original sin. Hindi natin pwedeng i-deny na tayo ay nananatiling makasalanan. Ang Biblia ay hindi nagtuturo na pag naging Kristiyano na ang isang tao, hindi na siya maaring magkasala pa. Those who deny na tayo po ay makasalanan, nagdi-deny din na kailangan niya ng Savior. Diba? Pag sinabi ng isang tao, wala akong kasalanan, hindi ako makasalanan, sinasabi niya rin, hindi niya kailangan ng tagapagligtas. Pagka po sinabi ng isang tao, hindi ko kailangan ng tagapagligtas, hindi siya maliligtas. Napakadelikado po ng ganong klase ng paniniwala. Those who deny that they need Jesus or that they need Jesus will never be saved. Pangalawa, the claim of we have not sinned. Ano kasing sumunod pa na banat, no? Ito po mga troublemakers na ito. Napaka-consistent, actually napaka-consistent nila. Kung meron man akong pwedeng sabihin positive dito sa mga troublemakers na ito, napaka-consistent nila sa kanilang paniniwala. Dahil naniniwala sila na sila'y wala ng kasalanan, pinipilit nila na hindi sila guilty sa anumang klase ng kasalanan. Consistent, di ba? Hindi sila naniniwalang sila'y may kasalanan pa, kaya hindi pwedeng sabihin ni John na guilty kayo sa inyong mga kasalanan. John is addressing this issue dun sa verse 10a. Tingnan sa verse 10a, sabi niya, kung sinasabi nating tayo'y hindi nagkasala. So magkaiba yung construction ng verse 8a dun sa verse 10a. Yung tense na ginamit dito sa verse 10a in the original describes the specific deeds of sin that spring from the condition of being sinful.
Doon sa verse 8a, ang tinutukoy doon yung kondisyon natin ng pagiging makasalanan. Dito sa verse 10a, sinasabi naman ni John dito, yung bunga ng ating kondisyon ng pagiging makasalanan. In other words, dahil tayo po ay mga makasalanan, magkukumit pa rin tayo ng kasalanan. At guilty tayo sa lahat ng mga kasalanan na ginagawa natin. Maliit, malaki, hantad o hindi hantad. Sinasabi ng mundo, hindi naman kasalanan yan. Gray area yan. No? Guilty pa rin tayo sa mata ng Diyos. Basta ginawa natin anumang bagay na labag sa kanyang kagustuhan. John and the entire Bible does not deny the sinfulness of the human nature. Kahit na naging born again na. No? Hindi natin pwedeng sabihin, Christian na ako, dapat hindi na ako nagkakasala ngayon. No? Tapos nagkakasala ka, nangyari ngayon, nagkakaroon ka ng conflict sa loob ng puso mo. Bakit nagkakasala pa rin ako? Di ba Christian na? Hindi po ibig sabihin Christian na tayo, hindi na tayo magkakasala. Magkakasala pa rin tayo. That's part of our sinful human nature. Habang tayo po nandito sa mundo na ito, mananatili tayo sa ganitong kalagayan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, what a wretched man I am. What a wretched sinner I am. Diba? Kumbaga nakikita yung sarili niya na nakakulong sa isang katawan na lagi nakakagawa ng kasalanan o lumalabag sa kagustuhan ng Diyos. Now, these troublemakers, however, naniniwala sila na hindi sila guilty ng kahit na anumang kasalanan kasi para sa kanila ang kasalanan ay ignorance. Hindi siya kalagayan ng puso ng isang tao, hindi siya kondisyon ng pagiging makasalanan kasi wala na silang kasalanan, yun ang paniniwala nila. Para sa kanila, dinidefine nila yung sin as ignorance. At ang solusyon daw sa ignorance ay knowledge. No? Gnosis pa rin. So pagka alam mo, hindi ka na ignorance. Pagka hindi ka na ignorant, no? Wala ka ng ignorance. Pagka wala ka ng ignorance, wala ka ng kasalanan, hindi ka na guilty. Ganun ang kanilang logic, no? At naging popular ito, no? Nung mga panahon ng mga early churches. Naging laman at isa si John sa mga unang nakadetect ng early development nito, pumapasok sa loob ng church yung ganitong klase ng paniniwala. Kumbaga napupulot ito ng mga members sa church sa mga filosofiya ng mga tao sa labas. Tapos pinapasok nila sa loob ng church. Hindi ako guilty. Bakit? Wala na nga akong kasalanan eh. Bakit? Hindi na ako ignorante. Alam ko na eh. Meron na akong knowledge. Yun ang sinasabi nila. And since the true self has been set free by acquiring knowledge, yung kanilang kaluluwa hindi na pwedeng mabahiran pa ng kasalanan. Yung kanilang spirito, kaluluwa, pure na. Yun ang paniniwala nila. Yun mo, gaano kabaluktot, no? Yung understanding. Salamat sa Panginoon kasi hindi na ganun ka prevalent yung ganitong paniniwala ngayon. No? Iba na yung kinakalaban na ating mga heretical teachings ngayon, hindi na ganito. Therefore, walang pwedeng mag-accuse sa kanila na sila yung nagkakasala because for them, they are now free. At ang anumang klase ng kasalanan na sinasabi ng mga tao, wala nang meaning para sa kanila. Diba? Wala nang relevance para sa kanila because they are now free from anything that is physical. Since sin is something that is material or physical, wala na kaming sin. Ganun ang kanilang paniniwala. Ngayon, paano ni-rebut ni John ito? Doon sa second part ng verse 10. Ano sabi niya? Ginagawa natin siyang sinungaling at ang kanyang salita ay wala sa atin. Kung ipipilit ninyo na kayo hindi guilty sa inyong kasalanan dahil wala na kayong kasalanan, ginagawa ninyong sinungaling ang Diyos at wala sa inyo ang katotohanan o wala sa inyo ang salita ng Diyos. Wala na pong mas worse na sabihin natin sa ating sarili at sa ibang mga tao doon sa komento na ang Diyos ay sinungaling. Wala na mas worse doon. Itong mga troublemakers na ito, naniniwala sila na hindi na sila nagkakasala. At dahil naniniwala sila na hindi na sila nagkakasala at hindi na sila guilty sa anumang sinasabi ng mga taong kasalanan, ginagawa nila sinungaling ang Diyos. Tandaan po natin, hindi po tayo makasalanan dahil
gumagawa po tayo ng mga masasama. Pakinggan niyo po mabuti ito ha. Hindi po tayo makasalanan dahil gumagawa tayo ng mga masasama. Makasalanan tayo dahil sinabi ng Diyos na makasalanan tayo. Ulitin ko yan ha. Hindi tayo makasalanan dahil gumagawa tayo, nagsisinungaling tayo, nagnanakaw tayo, nangangulo niya, pumapatay. Hindi tayo nagkakasala dahil sa mga yan. Nagkakasala o makasalanan tayo dahil sinabi ng Diyos na makasalanan tayo. Tandaan natin, yan ang isa sa mga fundamental truths ng Scripture. Tayo po ay naniniwalang tayo'y makasalanan, hindi dahil sa nararamdaman lang natin o dahil sa tinuturo ng ibang tao sa atin. Naniniwala tayo na tayo makasalanan sapagkat yan ang sinasabi ng Biblia patungkol sa atin. Tandaan natin, ang Biblia ang pamantayan ng lahat ng katotohanan. At ang lahat ng sinasabi ng Biblia ay katotohanan. At ang Biblia po ang nagsasabi na tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. Tingnan mo, Romans chapter 3 verse 23, anong sabi dyan? Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nagkasala, sabi ng Bible. Hindi pwedeng sabihin ng isang tao, si Hitler lang ang nagkasala kasi marami siya pinapatayan na Hudyo. O si Stalin lang, o si Pol Pot lang. O yun lang mga contractors na nagnakaw ng pera ng taong bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects ang nagkasala. Hindi. Lahat ay nagkasala. Kahit yung mga maliliit na bata na sinasabi ng mga mga angels and innocent, nagkasala. Sino nagsabi? Biblia. Ano ba ang Biblia? Salita ng Diyos. So Diyos ang nagsabi na tayo ay makasalanan. At marami pa pong mga passages, Genesis 3, di ba? Alam natin yan. At marami pa dito, no, na sinulat ako dito na hindi na natin babasahin. Our condition in sin is not something that God designed for us. Hindi po design ng Diyos na tayo maging makasalanan. Di ba tandaan sa Genesis chapter 1, nilikha tayo ng Diyos na wala namang kasalanan eh. Sabi ng Panginoon doon sa verse 31 ng chapter 1 ng Genesis, and He looked at everything and sabi niya, very good eh. No? Very good. Ibig sabihin, perfect. Walang kasalanan, walang pangit sa ginawa ng Diyos, walang palyado sa ginawa ng Diyos. Pero tayo ay naging makasalanan nung nahulog si Adan doon sa Genesis chapter 3. Ang kasalanan ni Adan, kasalanan nating lahat. The sin of Adam was imputed to us. Yun yung term ng mga theologians, di ba? Yung kasalanan ni Adan ay kasalanan din natin. Bakit? Siya yung ating representative, covenant head. Kung ano yung kanyang ginawa at ang resulta ng kanyang ginawa at epekto sa kanya, yun din ang epekto sa lahat ng mga susunod sa kanya. That's why we are all condemned sinners before the sight of God. God is simply telling us that we are sinners before Him. Hindi tayo ginawang sinners ng Diyos. No? Kung merong gumawa sa atin na maging sinners, tayo. No? Tayo ang may kasalanan. Kung bakit tayo nasa ganitong klase ng kalagayan. We are all condemned because of the result of what Adam did. At sa mata ng Diyos, wala naman siyang sasabing lesser sinner, greater sinner. Wala. Lahat tayo sinner sa mata ng Panginoon. Kaya walang sino mang taong pwede magsabi na hindi ako guilty. Bakit? Dahil sinabi ng Diyos na tayo ay guilty. Tayo ay condemned because of our sin. When a person claims that God is a liar, he denies the truthfulness of God's word. Kaya sinabi ni John dito, wala rin ang salita ng Diyos sa inyo. Tandaan ninyo, para kay John, ang salita din po ay hindi lang concept. Hindi lang po siya vocabulary. Ang salita ay person. Di ba sa John chapter 1 verse 1, sabi doon, ang salita ay Diyos. John chapter 1 verse 1 and verse 14, ang salita ay nagkatawang tao, referring to Jesus Christ. So ibig sabihin, nung sinabi ni John dito, wala sa inyo ang salita ng Diyos, ibig lang din sabihin niyan, wala sa inyo ang Panginoong Jesucristo. So it's another way of saying na
Probably itong mga kausap ni John dito na naniniwalang sila'y wala ng kasalanan at hindi gumagawa ng kasalanan at hindi na guilty, mga hindi Christian. And that is very dangerous. And this is another warning for us. We cannot deny the Word of God and its truthfulness. Kung Christian tayo, we cannot deny the Word of God. We cannot refuse the Word of God. Ang tamang attitude natin always is to submit to the Word of God, to obey the Word of God. Yan ang ating katungkulan. Hindi tayo lalaban sa salita ng Diyos. Hindi natin sasabihin hindi totoo ang salita ng Diyos sapagkat sila na nagsasabing hindi totoo ang salita ng Diyos, sinasabi nilang sinungaling ang Diyos. At sila na mga nagsasabing sinungaling ng Diyos, ang Diyos ay nasa panganib ng parusa sa impyerno. Delikado ang kaluluwa ng mga taong nagde-deny ng salita ng Diyos at nagsasabing ang Diyos ay sinungaling. Now let's go to the second major point ng ating pag-aaral this afternoon. Nakita natin yung problema. Ganito pala kaseryoso yung kanilang problem about sin. So, what's the solution? So, tingnan natin yung solution to sin offered. Si John po, ito magandang observation to. Si John, pastor po siya ng kanyang iglesia. At gusto kong makita ninyo yung papaano niya in-address yung mga troublemakers dun sa loob ng kanilang church. Bagamat sa paningin ng maraming mga scholars, hindi sila naniniwala na Christians yung mga yan. Pero tingnan nyo yung pastoral heart ni John dito. He appealed to them despite of the fact na most probably hindi sila totoong Christian. Ito maganda matutunan natin ito sa church natin. Pagka may problema sa loob ng church, dapat hindi natin basta-basta dinidismiss. Pagka mayroong problema sa church or may mga troublemakers sa loob ng church, hindi natin dapat basta-basta in-excommunicate. Anong ginagawa natin? Dapat nag-a-appeal tayo sa kanila. Anong ginawa ni John dun sa mga troublemakers sa loob ng church? He tried to convince them na sila ay nasa mali. Maganda ganun yung ma-adapt natin na principle sa buhay natin. We don't just remove troublemakers sa church. Dapat ang ginagawa natin, we should appeal to them. Now, we should convince them that they are in error and we must restore them. Dapat ganun yung ating heart. Kung heretical yung kanyang paniniwala, we must convince them na mali yun. Kung naniniwala tayo hindi sila Christian, we must share the gospel to them. We must pray for their salvation. Dapat ganun yung heart natin. Kasi ginagawa ng ibang mga church, para wala ng problema, tanggalin na lang natin. Para wala na ng problema, excommunicate na lang natin. Para papayapa na tayo lahat dito. Walang gulo. Hindi ganun ang ginawa ni John dito eh. No? Napapansin ninyo, kinakausap niya, pinagpapaliwanagan niya, kinukonvince niya. At ang ginamit ni John dito na para i-convince sila ang katotohanan ng salita ng Diyos. And here, makikita natin na hindi lang niya ni-rebat yung mga false beliefs ng mga early Gnostics na ito, but he offered them solutions. Dalawa yung solution na in-offer ni John. Number one, the plea to confession of sin. Yun yung unang solution. The plea to confession of sin. Para kay John, pag pinag-usapan natin ang kasalanan, hindi natin dinideny ang kasalanan, dapat kino-confess natin. Sabi ko sa mga Gnostics, wala na akong kasalanan. Therefore, hindi na ako guilty sa kanuman sinasabi niyong kasalanan. Diba sabi ni John, lumalakad kayo sa kadiliman, hindi kayo lumalakad sa liwanag. Sabi niya, hindi kami guilty dyan. Dahil wala na kaming kasalanan. Sabi ni John, hindi natin dinideny dapat ang ating issue with sin. Hindi natin dapat dinideny ang ating confusion patungkol sa sin. Kino-confess dapat natin ang sin. The Gnostics' belief or the Gnostic belief about sin is not the solution. Ang sabi ng isang commentator, cover up lang yan.
Ang totoo, itong mga tao na ito, ayaw lang nilang aminin na sila'y lumalakad sa dilim o sa kadiliman. Kaya sinasabi nilang, pinipilit nila yung ganyang klase ng paniniwala. Siguro kaya sinabi ng scholar na ito ganyan, baka dahil na-expose na yung kanilang kasalanan, niyakap na nila ng husto yung kanilang naririnig na pananampalataya sa labas, na pinipilit nila ngayon na wala na akong kasalanan, therefore I'm not guilty. Huwag niyo akong i-accuse, no? Huwag niyo akong disiplinahin kung gano'n naman yung pag-iisip. Huwag niyo akong hindi ako may problema dito, parang gano'n ang sinasabi nila. Sinasabi ni John, hindi. They believe that the problem of humans is ignorance or not knowing. The scripture, however, teaches that the problem of humans is alienation from God because of sin. Hindi ignorance ang problema ng tao. Hiwalay siya sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Tingnan yung sinabi dun sa Isaiah 59:2. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasalanan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig. So, ang naghihiwalay sa Diyos at sa tao, kasalanan. Kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. At ang sino man na lumalakad sa kasalanan, hiwalay sa Diyos. What is the solution sa ating pagiging hiwalay sa Diyos? Anong sabi ni Apostle Paul dun sa Colossians chapter 1 verse 21 to 22? Sabi niya, at kayo na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng katawan o kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. So ano daw pong solusyon sa mga taong ihiwalay sa Diyos? Ipagkasundo sa Diyos. Yun ang solusyon. Kung hiwalay ka sa Diyos, i-reconcile ka sa Diyos. Kung hiwalay ka sa Diyos, ibalik ka sa Diyos. Yun ang solution. At yun ang ginagawa ng gospel message, diba? Pag nangangaral tayo at binless ng Panginoon ng gospel message, yung mga nakikinig sa pangangaral ng Ebanghelyo, naliligtas. At pag sila'y naligtas, binabalik sila sa Diyos. They are being reconciled to God. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, ang gospel ay message of reconciliation. Reconciliation ng Diyos at ng mga makasalanan. So those who are alienated from God because of sin can be reconciled back to Him. Di ba good news yun? Kung isang tao hiwalay sa Diyos, pwede siyang maibalik sa Diyos. Yun ang mabuting balita na alok ng Ebanghelyo sa atin. Hindi porket hiwalay tayo sa Diyos, wala na tayong pag-asa. Hindi. Kung tayo hiwalay sa Diyos ngayon, ang offer ng gospel, bumalik ka sa Diyos. Maipagkasundo ka sa Diyos. Magkaroon kayo ng kapayapaan ng Diyos. Paano mangyayari yan? Na maipagkasundo ang isang makasalanan sa Diyos. Ano ang sagot according to John? We must confess our sins. We must confess our sins. Yung pong salitang confess is a very interesting word. Kasi diba sa Tagalog, pag tinagalog mo yung salitang confess, kinukumpisan. O yung sinasabi ng bibig mo, nalaman ng puso mo, sa isang tao, kinukumpisal, kinukonfess mo. Pero sa Greek, ang ganda ng meaning ng salitang confess. Sa Greek, it means to voice the same conclusion or to agree. Yan ibig sabihin ng salitang confess. Meaning, pagka nag-confess tayo sa Diyos, nag-a-agree tayo sa Diyos sa lahat ng kanyang conclusion tungkol sa atin. Yung pala ang confession sa Bible. Pag nag-confess tayo, nag-a-agree tayo sa Diyos sa lahat ng sinasabi niya at conclusion niya tungkol sa atin. Siyempre, malalaman naman natin lahat ng conclusion ng Diyos doon sa Bible. So lahat ng sinasabi ng Bible tungkol sa atin, nag-a-agree tayo. Yung palang ibig sabihin ng nagko-confess. It's another way of saying, we submit to the description of the Scripture about our condition before God. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, nakalagayan ng isang tao, nagsasubmit ako. At pag sinabi ng bibig ko, kung ano yung sinasabi ng Biblia tungkol sa akin, I am confessing the truth of Scripture.
Sin has made everything wrong about us. Sinira ng kasalanan ng relasyon natin sa Diyos, sinira ng kasalanan ng relasyon natin sa mga tao. Confession of our sins is acceptance of our real condition. Confession of our sins is not only admitting that we are guilty, nagko-commit din tayo na tatanggapin natin yung lahat ng hatol sa ating kasalanan. Part pala yun ng confession. Kasi madalas pagka sinasabi natin confession of sin, sinasabi lang natin, sorry, nagkasala ako. Yun lang ang confession para sa atin eh. Sa Bible pala, pag nagko-confess tayo ng ating sin, we are also accepting the consequences of our sinfulness. Hindi mo lang inaamin na may kasalanan ka, tatanggapin mo rin na dapat kang parusahan dahil sa kasalanan mo. Tatanggapin mo rin na dapat kang parusahan dahil sa kasalanan mo. Di ba yun ang ayaw ng mga tao? No? Ayaw nga ng mga taong aminin yung kasalanan nila eh. Lalong ayaw ng mga tao na paparusahan sila dahil sa kasalanan nila. Pero ang confession, inaamin mo na kasalanan mo, inaamin mo nagkasala ka sa Diyos, at tinatanggap mo rin na dapat kang parusahan ng Diyos. Yun pala ang confession of sins. At ang confession, sa Biblia po, laging merong kakambal. Alam niyo yung kakambal ng confession? Repentance. Para pong isang coin yan eh. Di ba yung coin, dalawa yung muka? Di ba, merong head and tail. Ang conversion, meron siyang head and tail. Conversion has confession and repentance. Magkasama lagi yun. Hindi pwedeng magkahiwalay yung confession at saka repentance. A repentant sinner will confess his sins. A sinner who confesses his sins have truly repented. Ulitin ko ha. Ang isang nagsisisi na makasalanan, ikukumpisal niya yung lahat ng kanyang kasalanan. Aaminin niya. Mag-a-agree siya sa Diyos na kasalanan nga yun. Mag-a-agree siya sa Biblia na mali nga yun. At kasuklam-suklam sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Sigurado na siya ay magsisisi o mangungumpisal. So yung nangungumpisal, nagsisisi, yung nagsisisi, mangungumpisal. Magkasama lagi yun. Hindi pwedeng sabihin, basta nangungumpisal na ako, tapos na. Kailangan, kung mangungumpisal ka, magsisisi ka. Ano ibig sabihin ng pagsisisi sa Biblia? Babaguhin mo yung pag-iisip mo tungkol doon sa kasalanan mo. Ibig sabihin, kung mahal mo yung kasalanan mo dati, pag nagsisi ka, galit ka na sa kasalanan na yun. Kung ginagawa mo yung kasalanan na yun dati, pag nagsisi ka, tatalikurin mo na yung kasalanan na yun. Yun ang repentance. So pag inamin nating makasalanan tayo, dapat kamumuhian na rin natin yung kasalanan na yun. Yun yung magkakambal. Ang tawag po sa Bible niyan, conversion. So pagka po naging born again ng isang tao, magkasama lagi yun. Aaminin niya na lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol sa kanya totoo. Lahat ng hatol ng Diyos tungkol sa kanya ay totoo. Pati parusa tatanggapin niya. At magsisisi siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan. That's confession and repentance as part of conversion. Now, if this is what the scriptures teach about confession, hindi pwedeng maligtas ang isang makasalanan na hindi nagko-confess ng kanyang kasalanan. Kasi po merong katuruan ngayon na nagsasabi na hindi na kailangan ng repentance para maligtas. Ang tawag sa kanila, free grace theology movement. Ito mga free grace theology movement, people na ito, they are downplaying the necessity of repentance to salvation. At nire-reinterpret nila yung confession of sin. Sinasabi nila, pwedeng mag-repent ng sins, pwede rin namang hindi, pero hindi kailangan para maligtas. Tinatanggal yung repentance sa salvation. Kasi ang salvation daw ay by grace, not by works. At ang repentance daw, work ng tao yon. So therefore, hindi siya dapat kasama sa equation ng salvation. At ang confession, nire-reinterpret nila, may kinalaman yun sa fellowship. So pagkapangit na yung relationship sa loob ng church, dapat kang mag-confess. Pero kung wala namang problema sa loob ng church, wala kang dapat i-confess. Ganun ang kanilang definition ng confession.
Hindi tayo naniniwala doon. Mali ang kanilang understanding ng confession and repentance. Tayo naniniwala, pag na-born again ng isang tao, magre-repent siya. Bahagi yun ng kanyang kaligtasan, ang pagliligtas ng Diyos sa kanya. At kasama sa kanyang repentance, confession of sins. Agreement with God, admission of His sinfulness. Pangalawang solution, and this is the last one, the basis of our confession of sin. Hindi lang kailangan mo mag-confess. Ang ating confession of sin, meron siyang foundation. Kaya siya sigurado, kaya siya tiyak. Alam niyo yung foundation ng ating confession? The character of God. Yun yung pundasyon ng ating katiyakan, ng ating pagkukumpisal, ng ating mga kasalanan. Tingnan niyo yung verse 9b. Ano nakasulat sa verse 9b? Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Doon sa unang part ng verse 9, sabi niya, ikumpisal natin ang ating mga kasalanan. Anong sabi niya sa second part ng verse 9? Dahil ang Diyos ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng mga kalikuan. So anong basis ni John for offering confession of sin as solution? God Himself. Ang pagkumpisal pala ng ating mga kasalanan ay nagiging successful, hindi dahil sincere tayo. Diba sabi sa atin, pagka nangungumpisal ka ng kasalanan mo, dapat sincere ka. Dapat umiiyak ka. Dapat pati uhog mo, tutulo. Para paniwalaang seryoso yung pagkukumpisal mo ng kasalanan mo. Hindi. Hindi po successful ang ating confession dahil sincere tayo. Successful ang ating confession sapagkat katangian ng Diyos ang magpatawad. Ulitin ko ha. Kaya meron tayong katiyakan na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan dahil katangian ng Diyos ang pagiging mapagpatawad. Hindi pwedeng ang Diyos hindi magpatawad sa mga taong humihingi ng tawad para sa kanilang mga kasalanan. Tingnan sa Micah chapter 7 verse 18 and 19, ganito nakasulat. Sino ang Diyos na gaya mo, na nagpapatawad ng kasamaan at pinalalampas ang pagsuway ng nalabi sa kanyang mana? Hindi niya ipinananatili ang kanyang galit magpakailanman, sapagkat siya'y nalulugod sa tapat na pag-ibig. Siya'y muling mahahabag sa atin, kanyang tatapakan ang ating kasamaan, kanyang ihahagis ang lahat nating kasalanan sa mga kalaliman ng dagat. So, ganun magpatawad ang Diyos. Hindi binubura ng Diyos yung ating kasalanan. Pag tayo humingi ng tawad sa Panginoon, nag-confess ng ating sin, nag-repent ng ating sin, hindi nagagamitin ng Diyos yung kasalanan natin laban sa atin. Tayo kasi, pag kami nakaaway tayo, tapos nag-usap tayo, tapos sinabi natin, oh, okay na tayo ha, humingi na ako ng tawad sa iyo. Ikaw humingi na rin ng tawad sa akin. Okay lang yan ng ilang buwan siguro. Pagka nagkaroon na naman ng problema, anong nangyayari? Sinusumbat yung dating kasalanan. Ganyan ang ginagawa ng tao eh. Hindi daw po talaga forgiveness yun. No? Ang forgiveness, katulad nitong ginagawa ng Diyos. Sabi niya, tinatapakan ang ating mga kasalanan at inihahagis ang lahat ng ating kasalanan sa kalaliman ng dagat. So, ibig sabihin, inaalis na ng Diyos ang mga kasalanan ng kanyang pinatawa dahil pinagsisihan natin at ikinumpesal natin sa kanya sa pagitan nating dalawa, sa pagitan ng Diyos at ng tao na humingi ng kapatawaran. Wala nang effect yung sin na yon sa kanilang relationship. Dapat pala ganun din tayo mag-forgive. No? Hindi naman natin malilimutan yung kasalanan, pero dapat hindi yung kada away na lang isusumbat mo yung kasalanan. Hindi po ganun na nagpatawad. Pagka po ang isang tao, paulit-ulit na sinusumbat sa iyo yung kasalanan mo, hindi ka talaga pinatawad niyan. Hindi ka talaga pinatawad. Kasi ang totoong pagpapatawad, hindi na niya gagamitin yung kasalanan 20 taon mo nang ginawa sa kanya laban sa iyo. Dahil ganun ang pagpapatawad na ginagawa ng Diyos sa atin. Meron pa naging problema yung iba dito sa
verse na ito, verse 9. Sabi nila, papaano ang Diyos ay magiging tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan? Paano daw? Pwede daw bang ang Diyos ay banal tapos tapat na magpapatawad ng ating mga kasalanan? Ang ginagawa ng mga tao, pinagsasabong yung katapatan ng Diyos at saka yung kanyang kabanalan. Sinasabi nila, ang Diyos ay banal, hindi siya magpapatawad ng mga makasalanan. Ang Diyos ay tapat. Pero dahil siya ay tapat, hindi siya pwedeng magpatawad ng mga kasalanan kasi galit ang Diyos sa kasalanan. Ano sagot natin dyan? Ito yung pinag-aralan natin sa Bible class, yung Doctrine of the Simplicity of God. Kung nakatin ka nun, ang Bible class na yun, ano yung Doctrine of the Simplicity of God? The Doctrine of the Simplicity of God teaches that there's no character of God that contradicts another. So, ibig sabihin, yung mga katangian ng Diyos, hindi siya magsasalungatan sa isa't isa. Hindi mo pwedeng isalungat yung kabanalan ng Diyos sa kanyang pag-ibig, o yung katarungan ng Diyos sa kanyang pagiging tapat, o yung pagiging maunawin ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Hindi pwedeng magsalungat ang mga katangian na yun. Sapagat ang lahat ng katangian ng Diyos ay kung ano siya. Yun ang kung ano siya. Ang lahat ng kanyang katangian. At ang totoo niyan, yung kabanalan ng Diyos at ang lahat ng mga katangian ng Diyos, lahat yan nag-pave ng way para ang tao mapatawad sa ating kasalanan. Pakikita ko sa inyo, dahil ang Diyos ay banal, hindi niya pwedeng tanggapin ang sinumang makasalanan. Di ba? Pero dahil ang Diyos din po'y maawain, anong ginawa ng Diyos? Pinadala niya yung paraan para ang tao mapatawad. Dahil ang Diyos ay mapagmahal, nagligtas siya ng marami. At sila yung mga tumanggap ng benepisyo ng ginawa ni Jesus na paraan para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. At lahat ng ginawa ni Jesucristo mula nung siya ipinanganak hanggang siya mamatay sa krus ay ginawa para masatisfy ang katarungan ng Diyos. So lahat po ng katangian ng Diyos, consistent po sila. Complementary po sila. Walang nagko-contradict. Hindi po pwedeng pagsabungin ang mga katangian ng Diyos. Kaya wala pong issue kung sinabi ni John dito na ang Diyos ay banal at tapat na magpapatawad sa atin. Because our God is a simple God. Kaya nga siya magpapatawad sa atin dahil siya ay banal. At kaya nga siya magpapatawad dahil siya ay tapat. No? Napakabuti ng ating Diyos. No? When we confess our sins, hindi po tayo nag-aapila sa pamamagitan ng ating sarili, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Kaya mapapatawad lang po ang isang makasalanan kung lalapit siya sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Anong application niyan? No? Sa atin bilang church, ang church po hindi po binubuo ng mga taong walang kasalanan. Kaya hindi po dapat umiiral sa church yung nagbabantayan tayo na sana magkasala ito para masisi ko. O sana magkasala ito para madisiplina to. Hindi po dapat ganun ang attitude natin sa church. A church is a community of sinners saved by God's grace. Na ito pong mga niligtas ng Diyos na ito, hindi nila tinatangging aminin yung kanilang mga kasalanan. Kinukumpisal nga nila eh. At hindi lang nila kinukumpisal sa Diyos yung mga kasalanan nila, kinukumpisal din nila sa isa't isa. Kung may kasalanan sila sa isang member ng church, kinukonfess niya rin na nagkasala siya. Yung isa, kung nagkasala, yung isa kinukonfess niya rin na nagtampo ako sa iyo, na-offend ako sa iyo. Ganun ang church eh. No? At nare-restore ang masarap na relationship sa loob ng church after confession because meron tayong katiyakan na patatawarin tayo ng banal at tapat na Diyos. At dahil papatawarin tayo ng Panginoon, yung kasalanan na yan, dapat hindi na magiging dahilan ng pagkasira ng ating relationship. Dapat ganun ang church. Diba? Kung inayos ng Diyos ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus, pwede rin maayos ang relasyon natin sa isa't isa sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Wala pong relasyon na hindi pwedeng maisalba sa loob ng church, lalo sa pagitan ng mga Christian. Walang relationship na hindi pwedeng isalba. Maliban na lamang kung paiiralin ng mga tao yung katigasan ng kanilang puso o hindi talaga sila Kristiyano sa umpisa.
'Di ba? Kasi pag ang isang tao hindi talaga Kristiyano sa umpisa, hindi talaga makikipag-reconcile sa iyo 'yan. Ha? Bakit? Hindi naman nakaranas talaga ng totoong forgiveness 'yun eh. At ang mga hindi talaga nakaranas ng totoong forgiveness, hindi marunong mag-forgive. Kaya magpasalamat tayo, no? Kasi hindi man tayo malaking church, hindi man tayo perfect church. Walang perfect church. Pero kung magkakaroon ng problema, we can confess our sins, we can repent, at meron tayong assurance na we can be forgiven. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat for once again reminding us of these basics sa buhay namin bilang mga Kristiyano na madalas na overlook namin or siguro talagang nababaliwala na namin. Maaring na-infiltrate na kami ng mga philosophies ng mundo katulad ng nangyari doon sa ilang members ng church doon sa panahon ni John, na-infiltrate sila ng mga philosophies sa labas, pinasok nila sa loob ng church, nagkaroon ng problema. Minsan ganyan din kami, mapapanood namin sa social media, sa movies, nababasa namin sa mga novels, na na-infiltrate yung isip namin. Minsan, nangingibabaw yun sa aming understanding ng Bible eh. Kaya nagkakaroon kami ng confusion, nagkakaroon kami ng relational problems sa loob ng church. Minsan yung expectation namin masyadong lagpas na sa reality, hindi na biblical. Forgive us. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sana yung mga katotohanan ito ang mag-mold sa aming isip at sa aming relationship sa isa't isa, sa loob ng church, sa loob ng aming mga families, lalo na kung mga Christians ang member ng family. I-practice namin kung ano yung napag-aralan namin ngayon from your word. Bless you po lahat ng ito sa buhay namin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.